Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Addie. So for today's video ay ang mga travel requirements para sa ating mga kababayang former Filipinos para sa buwan ng Oktubre 2025. Para ito sa arrival and departure process. Details coming right. So, panibagong buwan na naman kabayan, i-update natin ang inyong mga travel requirements papunta at paalis ng Pilipinas under this category, former Filipinos. Ito yung mga Filipino na nag-abroad, nag-naturalized abroad, pero hindi nag-apply ng dual citizenship. You belong to the former Filipinos category, actually sa foreign nationals category. So, ito ang inyong mga travel requirements para sa buwang ito. Foreign passport. Since you are a former Filipino or a naturalized citizen of a particular country, you're carrying a foreign passport. So, importante kabayan na valid ang ating mga pasaporte bago bumiyahe ng Pilipinas. I-check ng maigi yung validity period ng ating mga pasaporte. 6 months and up. So, i-check ninyo kung medyo alanganin na kung yung validity ng inyong mga pasaporte magiging less than 6 months na lang siya, on the day of your travel date, i-renew nyo na yan habang may time pa. Kasi that's grounds for denied boarding. Hindi ka talaga pasasakayin ng eroplano. So it's important that you check bago mag-book ng ticket, i-check ng maigi. Kasi yan ang rules. The 6 months rules apply sa mga foreign passport holders. Plane ticket. Importante din ito kasi hindi ka naman makakasakay or makakalipad papuntang Pilipinas kung walang ticket. Sa ticket, may mga gray area tayo dito. Kasi may mga ibang former Filipinos tayo na nakakabiyahe ng Pilipinas on a one-way ticket. Yung iba, hinihinga ng visa at kung ano-anong anik-anik ang hinihingi ng mga airline, which the airlines are just following certain travel rules. Sa former Filipinos, may mga privilege tayo kasi you can avail for the balikbayan visa or balikbayan program na ibibigay sa inyo upon arrival into the Philippines. Some airlines, you have to explain that you can avail this particular program. There are airlines also that they already know the ropes of this program. But just in case, lalong-lalo na on particular airlines, yung iba kasi, if it's a one-way ticket, hinihingan sila ng visa. Or other instances, yung mga kababayan natin nag-book ng flight to the Philippines at yung return date is more than 3 months. Hinihingan sila ng visa or they have to rebook their flight na within 30 days lang talaga. So, huwag kayong padadala nun kasi may black and white naman yon sa mga Philippine Embassy website. Kung alanganin kayo, pwede nyo yung i-print yung balikbayan privilege or balikbayan program. Ang pinakasikreto lang dyan, kabayan, is dalhin nyo ang inyong mga old Philippine passport kung meron pa, kung hindi nyo sinurrender. Kung wala naman nun, dalhin nyo ang inyong mga Philippine birth certificate. Kung wala na kayong kopya, pwede na pong mag-request online ngayon. Napakasimple na lang. Then, kung wala pa rin yung dalawa, is yung balikbayan stamp, kung pabalik-balik na kayo ng Pilipinas. Kasi, ino-honor naman ng mga airline yun. So, alin lang doon sa tatlo, and you should be good to go, especially if you are booking a one-way ticket. Kasi ang dami na nating nagawan ng review na videos about our kababayans na pinahirapan ng airline nang dahil lang sa nag-book ng one-way ticket or yung return date nila is more than 30 days. So, importante na alam ninyo ang inyong mga privilege as a former Filipino. Kasi nga, nabibigyan naman kayo ng 1-year visa for free upon arrival. Siyempre, si e-travel, andyan pa rin. Alam ko, nag-update tayo, natatanggalin na nila at papalitan na nila yung biometrics, facial recognition program, and stuff. But unfortunately, that has not been implemented. Ang pagkakaalam ko, tinetest pa nila sa ibang airport. So, I am not sure
When are they going to implement that? Napaka-busy ng Pilipinas with all the issues that's going on right now. Siguro naman, nababalitaan ninyo yon. But rest assured, I will keep you guys posted kung tatanggalin na talaga nilang e-travel and in exchange of this new platform. But until then, required pa rin bago kayo bumiyahe ng Pilipinas, mag-register sa e-travel within 72 hours. So, nasa sa inyo na yon kung 3 days prior, 2 days prior, or on the day of your flight, mag-register kayo sa e-travel para hindi kayo ma-hassle sa airport kasi nag-check talaga ang mga airline randomly. Ang nangyayari kasi dyan, kapag nascan na yung mga pasaporte ninyo, nakikita na nila actually sa system na nakapag-rehistro ka na. But they check randomly to passengers kung nakapag-register na talaga. At kung hindi ka nakapag-register, paaalisin ka talaga sa linya at kailangan mo mag-register. Lalong-lalo na kung first time mong narinig ang e-travel, kailangan mong mag-create ng account, then register. Magkaibang proseso yon. So, kailangan gawa na yon bago ka pa man pumunta ng airport para hindi ka ma-hassle. Reminder lang, ang e-travel is 100% free. Wala pa yung bayad, pwede kayo mag-register sa website. Pwede din naman sa app na dina-download sa Play Store at App Store. Ito po yung eGov PH app. 100% free pa rin, kabayan. Kung ikaw naman ay paalis ng Pilipinas, ang e-travel ay hindi required sa inyo. As a foreign passport holder, hindi po required ang e-travel when departing from the Philippines. Please take note, departure lang po yun. Sa arrival, required pa rin siya. So as a former Filipino or naturalized citizen of a particular country, e-travel will no longer be required as a foreign passport holder when departing from the Philippines. Kasi required lang po yun sa mga Philippine passport holders. So ito na lang ang mga pinaka-importanteng travel requirements para sa ating mga kababayang former Filipinos for arrival and departure process para sa buwan ng Oktubre. Yung mga minor travel requirements is yung mga travel insurance. Optional naman yun, kabayan. Nasa sa inyo kung gusto nyo kumuha. It's not mandatory, pero I highly suggest it kasi magagamit mo siya in case of emergency. Tapos yung exit clearance certificate, hindi naman yun na-apply sa inyo kasi yun 6 months for foreign nationals category yung sa mga tourist. Pag nagstay ng 6 months sa Pilipinas, 6 months or more, nire-require nila ng exit clearance. But for former Filipinos, kung 3 months, 4 months lang naman kayo doon, or even if you have used up the 1-year Balikbayan visa, hindi pa rin nagre-require ang exit clearance. Kasi ang pagkakaalam ko, 18 months yung stay nyo sa Philippines. Yung nag-extend ka na talaga ng visa, yung may bayad na. So, wala kayong poproblemahin doon. Doon naman sa travel tax, for former Filipinos, mag-charge lang ang travel tax kung yung stay nyo sa Philippines is 1 year and up. Kung less than 1 year naman, hindi mo kailangan magbayad ng travel tax. Part na din ang travel tax sa e-travel. So, magre-remind yan kung kailangan mo bang magbayad ng travel tax or hindi. May mga options naman. And just in case you need to pay for travel tax, meron naman sa mga airport natin, pwede ka na magbayad. Meron din naman sa website nila if you wanna pay it ahead of time. Bago ko pala makalimutan, yung mga foreign spouse ninyo or yung mga foreign kids, kapag bumabiyahe sila with you, pwede din silang mag-avail ng Balikbayan program, yung 1-year Balikbayan visa upon arrival into the Philippines. 1 year po yun na libre na tinatatak sa inyong mga pasaporte. So, dapat, syempre, you guys are traveling together and be processed during immigration together para ma-avail yung Balikbayan program. Hindi din masama na i-heads up nyo ang immigration officer na, sir, we are availing for the Balikbayan program. Kasi may mga ibang immigration officer na automatic na binibigay, yung iba, by the book, yung iba, nag-aantay if you want to avail for it. So, it wouldn't hurt kung bigyan nyo sila ng heads up kung gusto nyo lang naman mag-avail ng Balikbayan privilege. So, ito na lang ating mga travel requirements para sa buwan ng Oktubre 2025 para sa ating mga kababayang former Filipinos. This is for arrival and departure process.
So, this is the latest. Thank you guys so much for watching. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng pamuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone. Thank you.